Hi guys! Welcome back sa Bear Backyard, and for today's video, itutuloy na natin yung pag-aayos dito sa ating connecting ref tub para magamit na natin ulit at maibalik natin yung dating ganda at makapagparami ulit tayo ng mga isda na nakalagay dito. So, sa mga hindi pa nakakakita or nakakaalam, ito yung nangyari sa ref tub natin. So, ito yung dalawang ref tub, puno ng laman, may mga isda, okay pa rin naman. Pero nakapatay na tong ating main filtration natin kasi nga, hindi na pwedeng mag-flow dito yung tubig gawa ng may butas na. Ayun yung butas, guys. So, tatapalan natin ngayon yan, tapos tatanggalin natin itong mga railings na nilagay natin pansamantala. Nang sa ganun, mabuhay na uli natin tong flow ng ref tub natin. So, ito guys yung ginamit nating pang seal, yung epoxy all-purpose adhesive na to. Dalawa to mabibili sa mga hardware or sa online. So, by pair mo siyang mabibili dapat kasi pinaghahalo siya. Equal portion yung paghahaluin mo. Tapos, yun yung mixture na pandidikit natin o pang sisil natin dito sa mga ref tubs natin. So, gaya nga ng sabi ko, 1:1 ratio ng ating dalawang mixture na paghahaluin. Dapat ma-mix natin itong mabuti bago natin gamitin. Kapag ganitong well combined na yung dalawang epoxy, pwede na natin i-apply agad direct dun sa may butas. Yung butas kasi na to medyo maliit lang. Ayan. Kaya pwede ko nang lagyan directly ng tapalan na lang ng epoxy. Make sure lang na tuyo at malinis yung area na paglalagyan. Kung malaki-laki yung butas na tatapalan nyo, pwede kayong gumamit ng mga plastic piece para i-cover up yun. Ayan. Tapos para mailapat natin mabuti, siguraduhin lang natin basa yung daliri natin bago natin hawakan. Kasi hindi na siya didikit kapag basa. Ayan. Press lang natin ang ganyan. Para silyado. Iwasan nyo na lang malagyan siguro yung tubig nyo para safe yung mga nakalagay na isda or kung ano man yung nakalagay doon kasi chemical pa rin to, pwedeng makaharm sa tubig nyo. Tapalan na natin yung loob. Yan yung itsura niya. Flat na flat naman. And sana matapalan niya ng maayos at matuyo na maganda. Para masecure natin, pati yung labas syempre lalagyan natin yung butas sa labas. Nasaan ba yun? Ito siya. Yan yung tinapal natin, kita yung shadow. So medyo kakapalan natin yung tapal dito para ma-secure natin yung walang leak. Kung may ibang alam kayo na pang tapal, pwede nyo namang gamitin siguro yon. Try nyo na lang kung ano yung mas effective. Iskalat natin. Pero hindi ko siya masyadong ipe-press down para makapal yung ano niya, yung cover niya. Sisil ko lang yung edges ng ginawa natin. Ito na kasi bale, yung mismong plastic ng ref tub na-expose na siya. Nakutkot ng mga aso yung foam sa paligid niya. Kaya kailangan nating i-secure yan mabuti. Yan. Tapos papatuyuin lang natin ng ilang oras. At least, siguro ako kasi pinapatuyo ko 12 hours or 24 hours para siguradong wala ng tagas Kapag may nakitang tagas, tatapalan ko ulit din another 24 hours. Parang bubble gum lang na dinikit yung itsura ng ating epoxy. Ito naman sa loob. Proven and tested naman na natin yung epoxy kasi since noon pa man yan yung gamit natin, ayun kung makikita nyo. Pang seal natin ng mga ref tub talaga yan. Tapos pang gawa natin ng overflow. Ayun yan talaga yung ginagamit natin. So okay naman siya, wala naman leak madalas kapag ginagawa. Ewan ko lang dito kasi medyo mababa yung naging butas niya. Tapos yung tubig water level nito mataas. So may pressure, mabigat. Baka ako di kayanin. So try pa rin natin. Pero since dati pa naman, epoxy na yung pinangsisil natin sa lahat ng ginagamit nating dikit. Kahit ito
yung ano, kaya kung bakit walang tagas yan, nag-epoxy tayo sa ilalim yan bago tayo maglagay ng mga fake na bato. Tapos sinil natin ng semento. So, habang pinapatuyo natin yung mga butas doon sa ating tinapalan, ilinisin muna natin tong filter natin. Tapos, ayan, tanggalin yung lumot, tsaka i-drain yung tubig. Ayan, daming hair algae. Sobrang dami na niyang lumot. So, tanggalin natin yan kasi hindi natin kailangan yan kapag nag-operate na ulit tayo ng filter. Kailangan malinis para hindi bumara sa ating water pump na gagamitin. Yan, i-drain na natin lahat ng tubig na yan para makapag-set up tayo ng panibago. Kita nyo na yung mga nakalagay sa aking filter box, malalaking lava rocks, lava bits, ayan, black lava, tsaka red lava, tapos merong mga crushed corals dyan na galing dun sa filtration ng aking saltwater tank dati. Tapos yan, meron lang dyang net, yan yung pang filter, mechanical filter natin, tapos biological yung mga rocks. Meron din dyan mga pumice rocks sa ilalim yan, so halo-halo talaga yan, kaya maganda rin tong filter box natin, and pwede pa natin siyang punuin. Ngayon natuyo na yung ating mga siniled. Lalagyan ko muna ng tubig ulit itong dinrain nating filter box para sa ganun mabanlawan muna natin yung laman nito. Ayan, yan yung dinrain nating filter box, tapos madumi pa rin siya. Kaya lagyan ko muna ng tubig, tapos itetest ko din kasi yung leak niya rito sa spillway. Nagkaroon kasi ng leak yan bago natin patayin. So, dinikitan na natin yan sinil na natin yan ng epoxy. Try natin kung meron pang tagas. Tapos ito, tanggalin na natin yung mga railings dito kasi kailangan ko na rin i-test yung tinapalan natin. Ayan, tumulo pa yung tinapalan natin bago mag-solid. Tanggalin na natin lahat ng railings dito at lahat ng nakalagay dito. So yan, sobrang labo ng tubig. Pinatay ko muna yung tubig dito. And tingnan natin kung magli-leak dito yung ating filter box kasi dyan nagkakatagas yan, pero sinil na natin ang epoxy dun sa ilalim. Monitor muna natin yan, tapos ito i-drain ko muna yung tubig para luminaw, tapos papalitan. Ayan, so drain muna natin yan and try pa nating salukin, baka may naiwan pang isda or trailings. After 15 minutes, wala pa rin namang leak dito na nakikita sa ating filter box and puno ng tubig yan. Tapos kasalukuyan nating pinupuno ng tubig tong ref tub and natanggal na rin natin lahat ng dumi sa bottom surface ng ating ref tub. Yung mga nakikita nyo na yan is stain na lang talaga ng ref tub yan. Mancha na lang yan ng lumot or yung mga dating dumi, pero hindi na natatanggal yan maliban na lang kung kukuskusin ko. Pero sa akin kasi wala namang masamang effect yan, okay na yan. So maglulumot din naman yan soon, kaya hayaan ko na lang siyang ganyan. Punuin muna natin to ng tubig, tingnan natin kung magkakaroon ng leak yung ginawa nating. Tingnan natin kung magkakaroon ng leak yung isinil natin. So yun guys, nalagyan na natin ng tubig. Hindi ko na lang siya masyadong pinuno kasi dito sa PVC na to merong leak din dyan, pero wala namang kaso yun kasi yung tubig na tumatagas dyan dito dumidiretso sa kabilang ref tub. Tapos ngayon, lagyan na lang muna natin ng ilang pirasong tuyong dahon ng talisay. Hugasan lang natin, tapos para lang yon ma-neutralize yung anumang chemical na pwedeng i-release nung epoxy na nilagay natin. Pati dito naglagay lang ako ng isang dahon, konti lang naman yung sinil natin.
And yung mga nakuha nating craylings, ito na siya, oh. Ayan, may mapapansin nyo, may mga malalaki, 2 inches, around 2 inches. Tapos meron mga 1 inch or 0.5 siguro yan. So, ito, considered as reject na kasi ang tagal na nilang leftover dun dito sa ref tab na pinanggalingan nila. Hindi ko na ibebenta to. And pinagpaplanuhan ko na rin naman siguro muna magpahinga muna sa pagka-crayfish gawa ng naglabas yung before ng guidelines sa pagpa-farming ng crayfish. And yung sa akin naman kasi is hobby lang. Kaya hindi ko sure kung itutuloy ko pa yung pagbe-breed ng crayfish. Para mas marami na rin siguro tayong space para mag-alaga ng mga panibagong isda. So ayan, balikan natin to bukas. Wala pa rin naman tagas tong filter box natin. Balikan natin bukas kung mababawasan ba yung tubig or malaki yung tubig na mawawala. Kaya kung magkakaroon ng tagas yung mga tinapala natin. Hi guys, 2 days after mula nung nilagyan natin ng tubig itong ating ref tab tsaka itong filter box. And so far wala naman tayo nakikitang tagas sa filter box. Ganun din dito sa ating ref tab. Hindi naman nabawasan yung tubig na nilagay natin. And medyo color brown na yung tubig gawa ng dahon ng talisay. Tapos, ayan, buhay pa rin na may red plating nilagay natin. And mukha namang safe na yung tubig natin kung lalagyan natin ng isda. So, since mukha naman nang walang leak yung ref tab natin sa dulo, pwede na natin sigurong isaksak ulit itong ating water pump. Check natin kung pwede nang basta ito. Paikutin yung tubig. Ayan. Let's see. Di pala nakasaksak extension. My God. Tanga. Ayan. So yun, saksakan natin. May cover ng plastic para hindi natatalsikan ng tubig. Ito rin. So yan, gumagana na yung ating filter box. Kasalukuyang nagpupuno. And mukhang umaangat yung dumi. So hayaan na lang natin. Magsisettle down din yan. Ngayon na siya. Tataas na uli water level nito. Ito yung mababawasan kaya dagdagan natin. Nakalimutan ko palang lagyan ng rubber band tong overflow natin dito. Ayan, sira na pala siya. Buti napansin ko agad kasi kung di ko napansin, tatapon lang din yung tubig. Tapos tapalan ko na panibagong plastic. So, yun ay tubig. Pumunta na rito sa second ref tab. So, yan guys. Palagay ko naman sealed na yan. Pero malalaman pa rin natin kung itatagas kasi makikita naman natin dito sa overflow niya. Mapupuno na rin yung second tab. Aakyat dito. Then, flow dito sa third ref tab. So, kailangan pa natin dagdagan to. Puno na tong first ref tab natin. So, nakakamiss pala tingnan ng ganito. Kadami yung tubig na nakalagay dito. Dati kasing nakalagay dito para sa mga bagong hindi pa nakakaalam. Kois ang mga nakalagay dito. Kaya ganyang kataas yung water level niya bago maging craylings, bago siya mabutas. So ang ganda pala niya tingnan talaga kapag maraming tubig. So ito na yung second ref tab. Then papunta na rito sa ating third row na connecting ref tab. So yan guys, napuno na natin ng tubig yung ating connecting ref tab. And nagsisirculate naman na uli yung tubig dito sa tatlong connecting ref tab. Wala pa tayong masyadong mailalagay na isda doon. Sa pangatlong ref tab, gawa nga ng sabi ko sa inyo, nagkasakit nga yung mga PKBM natin and ngayon pa lang sila nagre-recover. So, hindi pa ako pwedeng basta-basta maglipat habang okay pa naman sila dun sa mga pinaglalagyan nila. And ito, may nakita akong plants dito na immerse form. Rotala green yata itong plant na to. So, lagay ko na to dito. Sa submerged form na natin siya, hayaan na natin siyang dahan-dahan
convert into submerged form. So sana maging okay, wag sana kainin ng lumot kagaya ng iba nating plants. Dito sa tab na to, ayan, mapapansin nyo nakalbo. Nung kailan lang medyo maganda-ganda pa yung ano nito eh. Napabayaan natin, naglumot, na-dengue tayo, and then ito lang yung nakasurvive, yung Caroliniana na Bacopa. Tsaka itong, hindi ko alam tawag dito. Tapos yung mga rotala natin, ayan, nakalbo yung kabomba. Pero tinanggal na natin yung mga hair algae dun sa soil nila. Baka sakaling ngayong na-expose na sila sa sunlight, baka medyo kumapal. Tapos ititrim natin para ilipat dito sa mga ref tub na bakante yung plants. Medyo malabo pa yung tubig natin, pero after ng ilang araw sigurado mag-settle down din yung mga dumi na yan na nakalutang sa tubig. At mas lilinaw na, magiging crystal clear yung tubig natin na yan. Tapos dun tayo maglalagay ng mga isda siguro pa unti-unti. Since may bago tayong inano dito, unti-unti lang yung dagdag natin ng isda. So yan na yung ref tub natin and working na lahat. So iayos na lang natin yan, lalagyan natin ng mga plants yung ref tub natin na yan, tsaka ng mga isda para mas mapaganda pa natin. And i-update ko na lang kayo sa susunod. Hanggang dito na lang muna yung vlog natin. So kung bago kayo sa channel natin, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe, like and share this video, and click the bell button para sa mga susunod pa nating uploads. Happy fish keeping!